Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sinasabing minsan lamang o bihirang matatagpuan ang isang tunay at tapat na kaibigan. Kaya kung ikaw ay papalaring magkakaroon ng isang tapat at mapagmahal na kaibigan, pag-ingatan mo ang inyong relasyon. Magiging tapat kayo sa isa't isa. Napakapalad. Sabi nga ng ating Panginoon, walang higit na dakila na magagawa ang isang tao kung hindi ang ialay ang sariling buhay alang sa kapwa. Ialay ang sariling buhay. Mahalin ang kapwa, paglingkuran ng kapwa, bigyang pansin ang kapwa. Lalong-lalo na ang higit na mga nangangailangan. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay una at higit sa lahat, mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong diwa, at ng buong buo. At pangalawa, mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Mga kagabay, sa isang malayong baryo, isang baryong malayo sa bayan, sa kabisira ng syudad o ng lungsod, may dalawang magkaibigan. Tatawagin na lamang natin silang si Badong at si Carlos. Sa kanilang barangay, si Badong nakatira sa dakong silangan. At sa dakong kanluran naman, nakatira si Badong. Ngunit, ang dalawang ito ay parehong mga magsasaka. Magkalapit lamang ang kanilang mga sinasakang lupa. Kaya magkaibigang matalik ang dalawang ito. Ang baryong ito ay marami ang Katoliko na nais makapagsimba minsan man lamang sa isang araw. Sasabihin na natin kung hindi Sabado ng hapon, Linggo ng umaga. Kaya nagpupulong ang mga ito at napagkasundan nilang kausapin ang kanilang parish priest na magtayo sila ng isang kapilya sa kanilang barangay upang kanilang magamit na parang simbahan. At pumayag ang pari, mamunta sa obispo, pumayag naman ang obispo. Subalit, nang pinag-usapan na kung saan dapat itayo ang kapilya, ayaw magbigayan. Nais ng mga taga-silangan na malapit sa kanila itayo ang kapilya. Ganon din ng mga taga-kanluran at ng iba pang mga sulok, ng 4 na sulok ng barangay. Walang magbibigay kung saan. So, ang usapan niyan ay nauwi sa usapang natutulog ika nga. Hanggat dumating ang tagtuyot na natamaan ang naturang barangay. Sa madaling salita, huwag na nating pahahabain. Dumating ang tagani. At sa kanilang barangay, dalawa sa natamaan ng tagtuyot at si Badong at si Carlos.
Ngayon, dumating ang tagani. Si Badong na dating umaani ng 25 kaban sa kanyang sinasakang lupa ay umani lamang ng 2. At si Carlos naman na umaani ng 15 hanggang 20 ay umaani lamang ng 1. Hirap na hirap. At tapos na ang anihan noon, isang dapit hapon, itong si Badong, inuwi niya ang kanyang 2 kabang palay sa kanyang bahay. At habang nag-iisip siya, naalaala niya ang kaibigang si Carlos. Kaya sabi niya, ano kaya ang nangyari sa aking kaibigan? Kaya kinuha niya ang 1 kabang palay, isinakay niya sa kanyang bisikleta upang kanyang dalhin kay Carlos. At ito rin si Carlos, habang nag-iisip sa nangyari, naalala pa rin si Badong. Kaya hinatin niya ang kanyang 1 kabang palay at ang sabi, baka naman walang naani ang aking kaibigan. Maghati na lamang kami nitong 1 kaban. Iniisip ang kapakanan, iniisip kung ano ang nangyari sa kaibigan ng bawat isa. Sa madaling salita, hindi nila iniisip ang kanilang mga sarili. Isa silang mga tunay at mga tapat na kaibigan. So kumuha ngayon ng kanilang mga bisikleta ang 2 ito at papunta sa silangan si Badong, papunta naman sa kanluran si Carlos upang ibigay ang kanilang tulong sa kaibigan. Sa madaling salita, pareho ang kanilang iniisip. At nagkasalubong sila sa isang bahagi ng kanilang barangay. Nakita nila kung ano ang kanilang mga dala. At alam nila kung ano ang nasa kanilang mga isip. Parehong palay. Kaya, nang magkasalubong sila, halos sabay silang nagtatanong, saan kayo pupunta? Badong, saan kayo pupunta, Carlos? Yun lang kanila nasabi at nagtinginan na lamang sila. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay ang pangyayari. Ang tapat na pagmamahal ni Carlos sa kaibigang si Badong at ganoon din si Badong sa kaibigang si Carlos. Napahiya sa kanilang sarili ang mga tao. Kaya muli silang nagpupulong at nagsabi nila, huwag na tayong maramot sa isa't isa. Mapagbigay tayo. Kaya kung alin man dito, saan man dito, maaring itayo ang ating binabalak na kapilya, pupuntahan na natin si Father. Nang sa ganon, magkaroon na tayo ng sariling kapilya. At kanilang napagkasunduan na doon mismo sa lugar saan nagkasalubong sina Badong at Carlos, itayo ang kanilang kapilya. Naganap ang kanilang kagustuhan, natupad ang kanilang pangarap na mapalapit sa Diyos. At ito ay dahilan sa tapat at tunay na magkaibigang si Badong at si Carlos. Tayo, tularan natin ang magkatulad ni Badong at ni Carlos. Mahalin natin ang ating kaibigan katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili.